Estribor! Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Hue, barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawing Guardia Civil! Tama na, Padre! Wala kayong karapatang umalipustahan ng kapwa! Buenos días todos ustedes. Palahati lamang ang takbo ng makina. Kapitan, bakit hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa ay maglalagos tayo sa palayang iyong kinang. Mangyayari ay wala iniisang mga ayos na lawas sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali at sa katotohanan, hindi ko maisip na walang nakaisip nito. Humukay ng isang tuwid na kanal, buhat sa bunganga ng ilog, hanggang sa labasan at pararaanin sa Maynila. Bagay, pagbukas ng isang bagong ilog, sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sarhan ng ilog ng Pasig. Ngunit, saan kukuha ng ibabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol dito, Don Custodio, pagkat mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, piliting gumawa ang mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang ibubunga niyan. Mga kaguluhan, nagalsa na ba kahit ang bayang Ehipto? Nagalsa na ba ang mga bilanggong Hudeo laban sa banal na Tito? Tao kayo, akala ko'y kayo ang lalong nakakauna sa kasaysayan. Ngunit, ang iyong mga kaharap ay di Ehipsyo ni Hudyo. Ang lupain iyon ay hindi miminsang naghimagsik. Sa mga panahong ang mga taga rito ay pinilit na manghat ng malalaking kahoy upang gawing mga danong, kung hindi dahil sa mga... Ngunit, ang mga panahong yaon ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Bigyan man sila ng lalong mabigat at maraming gawain at patawan man sila ng mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano. Kumusta na si Kapitan Tiago? Ayun, tulad ng dati, ayaw niya pa rin magpagumot. At ngayon, inuutusan niya akong pumunta sa San Diego upang tignan ang mga paupahang bahay nito. Noong bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang droga na iyan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan nagmula ang masamang gamot. Mawalang galang na po. Ngunit ang opyo po ay isang uri ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na katutuklas pa lamang. Hindi ba, Basilio? Sang-ayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, mayroon niyang opyo noon. Tama nga, meron. Subalit, hindi napapansin ng iba dahil abala sila sa pag-aaral. Maiba nga. Kumusta na ang itinatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda ng mga guro at nakahanda na rin ang mga paaralang gagamitin. Sa palagay kong hindi matutuloy yun dahil tututulan ni Padre Sibayla. Matutuloy po sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso pagkatapos makipagkita ni Padre Irene kay Kapitan General. Niregaluhan namin siya ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang mga kagamitan naman ay ambag ng isang mayamang makaraig at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong mga plano. O paano? Mauna na ako sa inyo. Maiwan ko na kayo. May iba nga ako. Anong sabi ng iyong tiyo kay Paulita? Teka, kaibigan, tila yata namumula ka nung pag-usapan natin ng iyong kasintahan. Ang pag-ibig nga naman, no? Talaga nga naman kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Kaya lang ano? Huwag kang kabahan, kaibigan. Ang gusto ko lang sa tunay, kaya lang palagi niyang kasama ang kanyang tiyahin. Palibhasa matanda na. Magandang umaga. Maaari ba akong makisalo sa inyong usapan? Tila kayo ay nagkakasiyahan. Basilio, ikaw ba'y uuwi sa probinsya upang magbakasyon? Meron na nga po. At
At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit pagkalapit kami ng bahay. Bakit, Ginoo? Hindi po ba kayo nakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagpupunta sa mga lalawigan dahil wala namang bibili ng alahas ko doon. At siguro dahil may hirap ang mga tao roon. Sadyang hindi lang kami bumibili ng mga gamit na hindi namin kailangan. Bueno, saluhan niyo ako sa pag-inom nitong serbesa. Salamat na lang, Ginoo. Pero hindi kami umiinom. Hindi umiinom? Ika nga ni Padre Camora, masama ang puro tubig ang iniinom. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay nakakamatay ng apoy. At kapag tubig ay nagalit, yun ay maaaring lumawak at maging dagat na handang magwasak at pumatay. Kapag yun ay pinainit at naging singaw ay handang tumunaw. Kung tubig lamang ang iniinom ni Padre Camora, siguro wala nang maririnig na chismis. Ipagpaumanhin ninyo, Ginoong Simon. Kami mauna na. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na doon sa dakong hulihan. Walang anuman. Pangarap, Basilio. Pawang pangarap. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong yun ay nakakapanghilakbot. Halos kinakatakutan ko. Siya ang tinatawag na kayo mangging kardinal. Kardinal? Si Don Simon ang sanggunian ng kapitan nila. Padre Florentino, halina sa itaas. Naroon na si Padre Camora at Padre San. Maraming salamat, subalit. Kung hindi ka papanyag sa kubyerta, iisipin ng mga praile, ayaw mo makisalamuha sa kanila. Ako'y susunod na lamang. Kakausapin ko pa ang aking pamangking Isagani. Isagani, huwag kang aakyat ng kubyerta habang ako'y naroon. Baka magpakalabis na tayo sa kagandaang loob ng kapitan. Opo, hindi yun ang tunay na dahilan. Ang totoo'y ayaw niyang makausap ko si Doña Victorina. Ano? Saan ka nagtago? Hindi ninyo nakitang pinakamainam sa paglalakbay. Ay nako, marami na ako nakitang tanawin at ilog. Ang mas may makabuluhan na lang sa akin ay ang mga bagay na may alamat. Kung alamat lang din naman ang pag-uusapan, mayroon din yan ang ilog Pasig. Nariyan ang malalapad na bato, batong buhay na sagrado bago pa dumating ang mga Kastila at pinagtitirahan ng mga espiritu. May isang alamat, ang alamat ni Doña Jeromina, na alam ni Padre Florentino. Lahat ng tao ay nakakaalam niyan. Ngunit Padre, hindi ko alam ang alamat na iyon. Siya nga, ano bang tungkol sa kwentong iyon, Padre? Sabi nila, may isang estudyante. Ang walang galang. Ngunit, Kapitan, alam ba ninyo kung saan dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra, o Ibarra? Ibarra! Crisostomo Ibarra iyon, Ginoong Benzaib. Siya nga pala, saan nga ba? Kapitan, may naiwan bang bakas sa tubig? Hindi sa kanya, tumingin kayo doon, sa malayo. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na napakamurang paglilibing. Hindi ba, Padre Camora? Lagi kong nasasabi ng mga filibustero ay hindi maasang magkaroon ng marangal na libing. Ngunit, ano ang nangyari sa inyo, Ginoong Simon? Nahilo ba kayo? Dapat ninyong malaman na hindi ninyo maipapari sa isang patak ng tubig ang lakbaying ito. Ang lawang ito ay higit na malaki sa alinmang lawa o Suwisa o lahat ng lawa sa Espanya, pagsama-samahin man. Kuya, sa'yo palagay ako kayo makapag-aral din sa Manila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Uli. Kailan kaya siya makapuntang Manila para makapag-aral? Kuya! Sa isang taon, magpakasaya ka ng mahaba at mag-aaral ka sa Manila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama! Maraming salamat! Alam mo, Ama, siguro iniisip niya na kayo ng kanyang nobel si Basilio at ang pangako nitong pakakasalan siya nito. Kuya naman!
Maganda ang ating ani, Ama. Maganda, ngunit anong iyong pinapangamba? Ang mga praile. Magpaumanin ka. Ipagpalagay mo na ang iyong mga salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malalaking buhaya. At ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanila. Ngunit sila ay umaabuso na. Talesforo! Mabuti at nandito ka! Magandang araw, Padre. Bakit naparito kayo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso, ngunit ito'y napakalaki. Kung hindi magbabayad, ibigay ang lupa sa iba. Tama! Kung hindi ka magbabayad ng buwis, ang lupang nililinang mo ay bibigay ko na lamang sa aking kasambahay. Ngunit ako ang naghirap na nagtanim at nag-ani dito. Ngunit, ang lupang nililinang mo ay hindi sa iyo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo nagpapatuloy sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasa naman ito? Ha? At bakit mo kailangan makita yon? Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tamang iyong ama? Talesforo? Wala kang makikita kung patuloy kang magmamatigas. Handa ako may pag-usap, may paglaban lamang ang aming karapatan. Kwe, barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawing gwaldya sibil! Bitiwan siya! Huli! Ama! Huwag ang aking anak! Ama! Ama! Huli! Ah! Magdaan ang hinihingi ng pinuno ko kung hindi mamamatay ang ama mo. Sana kukuha ng 500 piso. Itong mga alahas. Maliban itong Agnos, binigay sa akin ito ni Basilio. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Tama. Kailangan kong manilbihan kay Hermana Penchang bilang utusan. Ano yun? Si Ginoong Simon? Ngunit, bakit andito siya sa puntod ng aking ina? Ano pong may tutulong ko sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong nagugunita, dito sa mismong pook na to tayo nagkatagpo. 13 taon nang nakakaraan. At kung sa tingin mo'y sino ako? Pinalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalagay kong ng lahat maliban sa akin, napatay ng tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaram. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon, nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin, hindi pinakinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa mga pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo kikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang nito ang huwad na wika ng ating karapatan, ang ating mga pagkatao. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano ang iyong makikita? Kung ikaw ay makakapagtapos, makikita mo bang masaya mong bayan? Makikita mo bang malayang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabubulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban, gayong ako'y mismo'y wala? Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at hirap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos mangbintang ng kung sino-sinong Kastila.
sinisigawan. Hindi pa naman ako bingi. Hindi naman ako galit ah. Hindi galit? Eh bakit sinisigawan mo ako? Falta de respeto. Respeto? Hindi nyo kailangan ng respeto. Ang respeto ay pinaghihirapan, hindi ito nahihingi. Kung gusto nang respetuhin ko kayo, matuto kayong respeto ng kapwa niyo tao. Pangas ka! Anong pangalan mo? Placido Penitente. Placido Penitente? Mas mabuting Placido Desperate. Tama na, padre. Wala kayong karapatang umalipustahan ng kapwa. Bakla ka ata eh! Bakit kayo sumisigaw? Hindi pa naman ako bingi. Hala! Humanda sa isang talakayan. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa elementong bumubuo sa salamin. Sinong maaaring makapagsabi ng komposisyon nito? Hoy, antukin! Masyado ang tamad. Alam mo ba ang leksyon kung kaya natutulog ka na? Ha? Ano po bang sinasabi ninyo? Tonto! Ba't akong tatanungin mo? Padre, pinapatawag po kayo ni Padre Fernandez. Ha? Saan? Sasamantalin ko ng pagkakataong ito upang tayo makapag-usap. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin ang Los Baños daw ay pinag-usapan ng lahat. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan na nila ang kataas-tasang lupon paaralang primaryang magdedesisyon. Ngunit hindi naman tumikilos ang lupong Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio daw, isang sanggunilang ng lupon ng magdedesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin kay Padre Irene at ang sinabi niya sa akin ay ganito. Malaki ng ating tinamo, nagawa na natin ang ating kahilingan ay malumang ng isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makikipagkilala kay Don Custodio ay magagawa na nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Paano tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang in-chief na si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepa! Tignan ba natin ang isang paraan? Maaari naman nating konsultahin si Ginoong Pasta. Ang abogadong hinihingan ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pakiusapan si Don Custodio na paboran ito. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kaluguyong isang mananahi? Marahil ay tama si Isagani. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Ano, Quiroga? Sa iyong negosyo? Senyor Simon, mailap ng aking negosyo ngayon. Sukat na ang daing. Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera upang hindi ka na nila bagabagin. Pero, Senyor Simon, malami ang may utang sa akin na di pa masingil. Wala din migay sa akin resibo kaya hindi nyo rin sila masingil. Kung gayoy, ilapit mo lang sila sa akin. Halika't sa silid tayo mag-usap. Kailangan kong maipasok ang mga baril at itago sa kamalig. Mapanganib iyon, Senyor Simon? Hindi ka manganganib, bahagyaman. Ang mga baril na iyon ay unti-unting itatago sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ay gagawin ang pagkahalughog at marami ang makukulong sa bilangguan. Ngayon, ikaw at ako ang makikinabang ng malaki sa pagsisikap na mapalaya ang mga bilanggo. Nauunawaan mo ba ako, Quiroga? Siya. Basta huli malami tao, ha, Senyor Simon? Santo Dios, Santo Fuerte, Santa Immortal, Librata Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. Hay na kung bata ka, ano ba yung tinuro sa'yo sa bahay at di ka marunong magdasal? Pasensya na po. Aray! Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay nyo. Ganito lang yon. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, Libratos, Señor de la Peste y del Mal.
Santo Diyos, sa Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na iyan, hindi ka papatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librata Señor, de la Peste, y todo mal. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahinang pulso, wala nang ganang kumain. Tuluyan nang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang librong binigay ko sa'yo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ng himagsikan. At bukas ay wala ng mga universidad. Wala ng mga mag-aaral at magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa'yo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mong isipin ng mabuti dahil ako mamumuna ng paggulo. Samantalahin mo ang pagkakataon. Pamahalaan mo ang isang hukbo at lubusin niyo ang Santa Clara. Kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lamang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay na? Hindi maaaring mangyari ito. Ika-6 ng hapon nang siya'y mamatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang lahat. Pagbalik ay isang lihim mula kay Padre Salvi ang pinabot kay Kapitan Tiago ang dala ni Padre Irene. At dahil na rin sa sulat na ito, kung kaya't nanangis sa kapitan. Hindi maaari. Hindi siya patay. Buhay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Huminahan kayo, Ginoong Simon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Kaawawang tao, labis siyang naghirap. Nagtiis siya ng napakahabang panahon para sa kanyang iniibig. At ito ang kanyang gantimpala, sadyang nakakapanghina ng loob. Kay ganda ng araw. Hoy, binata! Nakita mo na ba ang asawa ko? Kamusta ang paghanap mo sa kanya? Buhay pa ba siya? Sabihin mo sa akin kung buhay pa siya, patay na. Paumanin po, ngunit wala po akong alam. Siya nga naman, Tia. Bigyan mo muna siya ng sapat na panahon. Ah, teka, mauna na po kayo kasi mukhang nahulog po ang aking abaniko. Mabuti pa. Bakit mo kasama yung lalaking yon? Hindi ko naman siya nais makasama. Nagsiselos ka ba, mahal ko? At saka isa pa, ikaw nga eh. Kanina ko pa napapansin. Pinagmamasdan mo yung dalagang Frances. Tapos ngayon, papasa mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Hayaan mo. Balang araw, mapapakasalan din kita. Nininang mo. Sa aking kasambahay. Ako ang nagtanim. Talaga ng mahaba at mag-aaral ka sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga ba? Amay! Nakakainis! Amay! Nakakainis! 500 ang hinihingi ng... Nangyari, wala, hindi sa mga malayos na lawas. Ito. Nangyari, wala.
Mangyari ay may Sa mga palong, ang mga taga rito ay pinilit na manghakot ng malaking Tao kayo! Akala ko'y lalo kayong nakakaunawa. Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang kagamitan naman ay aambag ng mayamang si Makaraig at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Nakatako. Sana bakla! Sana bakla! Noong bata pa kami nila Kapitan Tiago. Hindi ko inuulit siya. Simon, ikaw ba ay uuwi para magbakasyon? Simon? Ay, Magbaliw naman ba? Kasi iyo. Huwag kang kabahan, kaibigan. Kingdom showtime ka kami nga showtime. Showtime, girl! Showtime! Lipak na lang agad magbagina. Shoot! Wag ka na ako! Ako padre mo lang Bakit ka sumisigaw na parang babae? Tama na, Padre. Wala kang karapatang malipusta ng kapwa. Tanto! ay maririnig nyo na ang tungkol sa balak naming mga estudyante na magpatayo ng akademya ng wika ng Ang mananayaw na si... Bakit mo kasama yung lalaking yun?